Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig, saya at inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ng video. Paki-click ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Savior's Thirst to Lover Voice. Nakatitig ako ngayon sa mga papel na ipinasa ni Monica Aguirre nang mag-apply ito ng trabaho sa Montefalco Advertising Agency na pagmamay-ari ko. Galing siya sa isang pamilya na may kaya at may mga negosyo rin at hindi nga lang kasintatag at laki ng Montefalco Holdings Company. Nagtapos ito ng kolehiyo sa isang sikat na university sa Manila. May isa itong kapatid na lalaki at 26 years old na ito sa kasalukuyan. May taas itong 5'5", may balingkinitan nitong pangangatawan. Maputi at kulay gatas ang balat nito na minsan ay naisip kong hawakan para madama ko kung gaano ito kalambot at kabango. Nalunok ko ang sarili kong laway na maglaro sa isipan ko si Monica. Nagtataka ako kung bakit kailangan nito magtrabaho sa ibang kumpanya, gayong mga may negosyo naman ang pamilya nito. Kaya tinanong ko siya sa mismong interview nang mag-apply siya sa agency na hawak ko. So, Miss Aguirre, what's your main reason in applying for this job? I'm a little bit aware that your family has its own business, right? Pinagmasdan ko magandang mukha ni Monica habang nakatitig siya sa akin. Hinintay ko ang sagot niya ng ilang segundo. Actually, sir, I am applying for this job for professional experiences. I just want to prove myself and my skills without my family's background. Napatango ako sa unang niyang sagot. Does your parent agree with your decision? Yes, sir. Matapang nitong sagot sa akin. Kung tutuusin ay perfect siya sa posisyon na ina-applyan niya. Kaya naisip kong tanggapin siya with her credentials and background. Okay, starting tomorrow, you may report in our agency as one of the member of the visualization department. Nakita ko kung gaano siya napangiti sa sinabi ko. Walang kasing ganda ang ngiting nasa layon ko sa kanya ng araw na iyon. Thank you so much, sir. Asahan niyo po na gagawin ko ng maayos ang trabaho ko. Habol pa niyang sabi sa akin. Nakipagkamay ako sa kanya. In that very moment, I felt something strange strike me out of nowhere. Halos hindi ko nabitawan ang kamay niya ng mga sandaling iyon. I want to hold her, not just her hand, but her whole body. Congratulations! Salamat po, sir. At simula ng araw na yon, ay palagi nang sumasagi sa isip ko si Monica. Siya ang unang hinahanap ng mga mata ko. Sa umaga pa lang pagkapasok ko sa agency. She has that kind of attraction that I can't resist. Palagi niyang ginugulong isipan ko. At bigla ko naalala ang sinabi nila Kuya Knight at Kuya Hunter sa akin. Until when I will hold my freedom that no other woman will intrude in my life. Napasandal ako saglit sa swivel chair na kinauupuan ko. Now that I met this woman named Monica Aguirre, mukhang masisira ata ako sa mga kapatid ko pagdating sa pag-aasawa. It's been a years since I secretly take a glimpse with her beautiful face and sexy body. I always pretend to be a strict and authoritative boss in front of her. Palagi ko siyang pinapagalitan sa tuwing nalilate ito o kaya umaabsent ng madalas. I know that she didn't even need money that she's getting from her work. Mayaman din ang pamilya nito at alam ko nakukuha nito ang lahat ng gustuhin nito. It's just, she don't want to intrude in their family business. Just like what she mentioned in the interview before she became part of my agency. And now, I still need to talk to her for being a lazy employee. Umabsent na naman ito ng isang araw sa trabaho without informing me. Sir, Miss Aguirre, what do you think of your job? Isang laro na kung kailan mo gustong pumasok ay papasok ka? At kung gusto mong umabsent, aabsent ka? Bungad kong tanong sa kanya nang kausapin ko siya. Sir, absent ka na naman kahapon. What's your reason for being absent again?
Hindi agad nakasagot si Monica at nakita ko na payuko na lang ito saglit habang pisil-pisil ang dalawa nitong mapuputing kamay. Sir, sorry. May emergency lang po sa bahay kaya hindi ko nakapasok kahapon. Nangunot ang noo ko at tinitigan ko siya ng mariin kahit na hindi niya ako matingnan ng diretso sa mata. At ano namang emergency nangyari at hindi ka na naman nakapasok? Hindi ako naniniwalang may emergency sa bahay nito kaya hindi ito nakapasok. Nalaman ko na may boyfriend na ito na kilalang modelo sa isang bar. I hate her seeing with someone's arm. I'll definitely give that man a powerful punch when he do anything bad about Monica. Pinipigilan ko sarili kong bigyan siya ng warning na itigil na niya ang pagsama-sama sa lalaking iyon. Tom, Miss Aguirre, I'm still waiting for your answer. Mautoridad ko saad sa kanya. Kasi sir, hindi nito maituloy ang sasabihin. Halatang hindi ito nagsasabi ng totoo sa harapan ko. What? Inip kong tanong sa kanya. Inuutusan po ko ng mga parents ko para umalis na sa trabaho. Pagkatapat nito, bigla akong kinabahan sa sinabi niya na inuutusan na siyang mag-resign sa trabaho ng mga magulang nito. Napakunot ang noo ko. It should not be that way. Paano ko siya makikita sa araw-araw kung aalis na siya sa trabaho? Saglit akong umayos ng upo saka siya muling tinanong. And what's your decision, Miss Aguirre? Doon ito biglang nag-angat ng tingin ang tawagin ko ang apelyido nito. Ayoko po mag-resign, sir. Gusto ko po ang trabaho ko dito. It's just that ayaw nilang maniwala na masaya ako sa trabaho ko dito kaya pinipilit nila ako mag-resign. Okay, and what did they tell you? Alam kong personal na ang tinatanong ko sa kanya pero gusto kong makasiguro na hindi niya iiwanan ang trabaho niya sa agency ko. Because I can't promise that I can handle my emotion anytime that she will do that. Binibigyan pa po nila ako ng sapat na panahon para sundin ang gusto nila at kailangan ko ng tulungan ng kapatid ko sa pagpapatakbo ng mga negosyo namin. I saw sincerity in her eyes and words kaya wala na akong nagawa kung hindi ang umasa na sana ay bago dumating ang araw na sinasabi nito na aalis na ito ng tuluyan sa agency ko ay nagawa ko na ang dapat kong gawin. Napabuntong hininga ako pagkatapos. Okay, just inform me kapag kailangan mong umabsent para hindi ako nagugulat na wala ka pala the following day. Bilin ko sa kanya at halatang nagulat ito sa sinabi ko, kaya napatingin ito ng diretso sa mata ko. Talaga po, sir? Payag kayo na paminsan-minsan ay absent ako? Paniniguro nito sa sinabi ko. Tumango ako sa kanya. At nagpapasaya sa akin. Samantalang sa mga negosyo na gusto nilang pamahalaan ko ay para kung sinasakal sa araw-araw nang minsan ko subukan na magtrabaho sa mga family business namin. Buti na lang at naintindihan ako ni Sir Xavier nang sabihin ko ang dahilan ng pag-absent ko. Napangalumba pa ako pagkatapos ma-stress na naman
sa buhay nang dahil sa mga bagay-bagay na nagpapahirap sa akin. Ay, bakit ba ganito ang buhay? Kapag mahirap ang pamilya, problema. At kapag may pera, ganoon din. Saan ba ako lalagay sa buhay kong ito? Pati ang pagpapakasal ko sa isang lalaki, hindi ko naman gusto, ay nais na saklawin ng mga magulang ko. Kaya ayun, napilitan ako mag-boyfriend kahit na wala pa sa isip ko tungkol doon. Baka sakaling sa pamamagitan noon ay lubayan na ako ng mga magulang ko na piliting magpakasal sa lalaking hindi ko naman gusto. Nakita ko si Nicole na papalapit sa cubicle ko. Yayayain ko siyang lumabas para makapag-unwind kami sa bar mamaya. Nicole, tuloy tayo mamaya ha? Ungot ko sa kanya. Pinaalala ko sa kanya ang lakad namin mamaya. Oo na, sige mamaya na lang tayo mag-usap. Pagsang-ayon nito sa akin at baka may makakita pa sa amin na nagdadaldalan sa oras ng trabaho. Gusto ko siyang yayain na lumabas dahil magbe-birthday naman ako next week. Ang ibig sabihin ay tatanda na naman ako ng 1 taon and I hate the truth. Parang naalala ko lang pala ang pangaral sa akin nila daddy sa tuwing susuwayin ko ang mga gusto nila. Anak, Monica, saan ba kami nagkulang sa'yo? Sa pagpapalaki at ganito mo kami pinahihirapan ng daddy mo. Buti pa, si Michael, na kapatid mo, lumaking masunurin at hindi matigas ang ulo. Ay anak, kasalukuyan ako nag-a-apply ng makeup sa mukha habang nagsasermon si mommy. Hindi kasi ako tumuloy sa date namin ni Joseph, ang lalaking inarereto ng mga ito para mapangasawa ko. Alam ko naman po iyon, mommy. Matagal na. Si Michael ang magaling, ang masipag, mag-aral at matalino at higit sa lahat, hindi niya kayo binibigyan ng sakit ng ulo. Hindi katulad ko. Walang ginawa kong hindi maging pabigat sa inyo. Nakangiti ko pang sagot kay mommy. I'm so sick and tired when they always comparing me with my youngest sibling. Kung nagkataon nga na mamimili ang mga magulang namin sa kung sino ang sasagipin sa pagitan namin ng kapatid ko habang lumulubog ang bangkang sinasakyan namin, sigurado na hindi ako sasagipin ng mga ito. Monica, sana dumating ang araw na mabuksan ang isip mo na lahat ng ginagawa namin ay para sa iyo, anak. Paano na lang kung mawala na kami ng daddy mo? Tapos wala ka pa rin gustong gawin sa buhay mo? Sige nga. Hindi ka naman iintindihin ng kapatid mo dahil ikaw dapat ang mas iintindi sa kanya bilang mas nakababata mo siyang kapatid. Hindi dapat siyang iintindi sa iyo. Palagi na lang na ganoon ang tagpo sa bahay namin kapag nag-aabot kami ng mga magulang ko kapag sinuswerte. Ay, ang hirap ng ganito ang sitwasyon ng buhay. Oo nga naman. Binuksan ko na lang ang desktop computer ko para makapagsimula na ng trabaho at makapag-bar hopping na agad-agad. Sa Hotel Montefalco ko gustong ilibre si Nicole. Maganda daw ang bar sa hotel na iyon kaya gusto kong ma-experience syempre. Kasamang kaibigan ko na si Nicole. I don't mind the price. Kahit mahal ay pupuntahan pa rin namin ang hotel na iyon just for experience. Nag-retouch ako bago mag-uwian para makaalis kami agad ni Nicole kapag pwede na mag-out. Pagdating namin ni Nicole sa bar ay agad kaming napo-wow sa ganda ng interior design ng bar na iyon. Alam ko naman na ang kapatid ni Sir Xavier ang may-ari ng hotel na pinuntahan namin. Base na din sa pagre-research ko. At nagulat pa nga ako nang mabasa ko kung anong pangalan ng kapatid ni Sir Xavier at may-ari ng hotel na pinuntahan namin. Hunter Montefalco. Marami namang Hunter na pangalan sa mundo kaya hindi naman siguro ito ang Hunter na boyfriend ni Nicole 7 years ago. Hindi ko na lang babanggitin sa kanya ang pangalan na may-ari ng hotel na pinuntahan namin at baka mapaaga pa itong mauwi kapag nagkataon. Para na rin tayong nakarating sa seaside ng Sandagat ah. Yun ang sabi ni Nicole nang makita namin ang malaking glass wall ng bar na puno ng mga naglalangoy ang isda. Napakaganda talaga ng ambience sa bar na iyon. Nicole, order na tayo? Yaya ako sa kanya at gutom na rin kasi ako dahil sa maghapong pagkukomputer. Ako na ang umorder ng makakain namin ni Nicole. Umorder ako ng isang plate of shellfish with black Chilean mussels and clams sauteed and chardonnay with garlic melba para kay Nicole. Habang ako naman ay isang plate of sauteed baby squids with paprika jelly and extra virgin olive oil ang in-order nito. Masarap ang mga itsura ng pagkain kaya medyo naparami ang order namin ni Nicole.
Pagkatapos namin kumain ay umorder din ako ng ladies drink, saka kami tumungo sa rooftop ng bar at doon kami nakakita ng isang lugar kung saan payapa naming natutunghayan ng makukulay na mga buildings sa Makati. Ang mga ito ang nagpapakinang sa mga mata namin habang iniinom ang tig-isang basong ladies drink na inorder ko. Ang sarap ng pakiramdam ng ganito, Monica. Nilingon ko si Nicole nang marinig ko sabihin niya ang bagay na yun. Samantalang ako'y nagmumuni-muni habang nakatingin sa mga may ilong na building mula sa rooftop na kinaroroonan namin. Oo naman, paminsan-minsan, deserve naman natin na mag-relax, diba? With those people who are always bring folders in your table and insisting that you have to do that, to do this. Sabay kawag ko pa sa kamay ko na parang iniisa-isa ko ang mga nakaka-stress na pinagdadaanan namin araw-araw sa work. Biglang napatawa si Nicole nang gawin ko iyon at talagang kailangan with action pa daw habang nagkukwento ako. Sa mga Montefalco din palang hotel na ito, hindi ba? Maya-maya'y tanong ni Nicole kaya napatingin ako muli sa gawin niya. Oo, ang yaman talaga nila, no? And believe me or not, wala pa mga asawa ang 3 anak na lalaki ni Sir Leandro. Just miss ko sa kanya. Kung wala lang akong Anthony, naku, lagot sa akin ang mga yun. Biro ko kay Nicole pero ang totoo'y wala akong balak na magka-boyfriend. Sa pilitan lang talaga. Kaya pala abot ang mga pakyut mo kay Sir Xavier noong minsan na nag-round siya. Pagak natawa ni Nicole sa akin, bigla akong napangiwi sa sinabi nito. Ha? Kailan yun? Hindi ah. Pagkukunwari ko. Kunwari pa siya. Huling-huli na lulusot pa. Ismid sa akin ni Nicole. Okay, fine. Irap ko sa kanya. Minsan na nga lang magpa-cute na huli mo pa pala. Nakanguso kung saad sa kanya. Wala namang masama doon, no? Bigla ay bawi ni Nicole sa sinabi nito sa akin. Nga pala, anong sabi ni Tita Eileen nang hindi mo sinunod ang inuutos niyang mag-resign ka na sa trabaho mo sa agency at tulungan mo na lang ang daddy mo sa business niyo? Ayun, galit na naman. Then, I gave a deep sigh. Hindi mo naman sila masisisi, Monica. I know. Hindi ko naman isinasantabi na kapakanan ko lang ang iniisip ng mga magulang ko kung bakit kailangan nilang pangunahan ang buhay ko, pero nakakasakal din kasi kung minsan ang mga nangyayari sa buhay ko. To the point na hindi na ako makahinga at feeling ko ay wala nang magandang nangyayari sa akin. Not until sumasagi sa isip ko si Sir Xavier. Masaya ako sa tuwing naiisip ko siya. Ang makita ko siya sa umaga tuwing pumapasok ako sa trabaho at sa uwian din. Nakukumpletong araw ko kapag nasilayan ko siya bago umuwi pagkatapos ng trabaho. Nagpatuloy kami sa ganoong moment habang ninanamnam ang ganda ng gabi at napatingin na lang ako sa magandang view habang ninanamnam namin ni Nicole ang katahimikan ng lugar. Third person voice. Mag-isang umuwi si Monica ng araw na iyon at biglang sinundo si Nicole ni Jason, ang pinsan ni Xavier at ng dalawa pa nitong mga kapatid. Ikaw na naman ang naiwan, Monica. Ang swerte mo talaga. Kausap nito sa sarili nang biglang tumunog ang cellphone nito at biglang rumihistro ang number ng boss nitong si Xavier. Bago buksan ni Monica ang laman ng text na galing kay Xavier, ay hinawakan muna nito ang kaliwang parte ng dibdib nito at dinama ang lakas ng kabang nararamdaman nito. Pagkakita pa lang sa pangalan ng amo nito na bigla-biglang nagte-text. Ibinigay nito ang personal number kay Monica nang minsan nitong kinausap ng personal ang dalaga. Nang buksan ni Monica ang text ay nagulat pa ito sa nabasang laman nito. Hintayin mo ko, sabay na tayong umuwi. Bakit bigla na ganoon ang text nito sa kanya? Parang may mali. At hinintay nga ni Monica ang boss nito na lumabas mula sa office. Madadaanan naman ang cubicle niya kapag lumabas na ang amo nito ng opisina nito. Kaya niya hindi ito maaaring hindi makita kapag papalabas na ito. Nang makita niyang papalabas na ang kanyang boss, ay bigla naman ang pagsipa ng kaba sa dibdib niya. Kakaiba talaga ang nararamdaman niya, makita pa lang niya ang anino nito. Nakakakaba. Ilang segundo pa ay nasa harapan na niya ito, with his fitted khaki pants and partner with light blue long sleeve. Mapapatingin ka talaga dito, plus the hunk appeal na taglay nito.
Hawak nito sa isang kamay ang susi ng kotse nito, habang ang isa namang kamay nito ay nakapamulsa sa pantalon nito. Para lang itong modelo na naglalakad papalapit sa kanya. "Hey!" Untag sa kanya ni Xavier. Sir, pasensya ka na if you waited a little longer. Tinapos ko lang mga kailangan kong permahan. Okay lang po, sir. Agap niyang sagot dito at sa kanya kinapa ang bag niya na nasa ibabaw ng kanyang table. "May kailangan po ba kayo sa akin, sir?" "Yes. Can we talk in some other place?" Saglit na nag-isip si Monica kung oo ba siya o hindi sa paanyaya ng kanyang boss. Pero isa lang ang siguro, hindi siya pwedeng tumanggi dito lalo na't may pabor siyang hiningi dito. Opo, sir. Saan po tayo mag-uusap?" "Susunod na lang po ako, sir. May dala naman po akong kotse." "Sa akin ka na sumabay. Ipahahatid ko na lang ang kotse mo sa bahay niyo." Muli siyang nagulat sa sinabi ni Xavier at napatitig dito. Sige po." Bantulot niyang sagot dito. "Where's your key?" Hiningi nito ang susi ng kotse niya para maipuwi daw sa bahay nila. Hindi na nga nito hiningi pa ang address niya na ipinagtaka naman niya ng lubos. "Let's go?" Tanong nito sa kanya nang sa wakas ay maibilin na nito sa gwardiya ng building na kapag dumating ang personal driver nito ay ihatid na lang ang kotse niya sa kanilang bahay. Ipinagbukas pa siya ni Xavier ng pinto ng kotse nito at wala na siyang nagawa kung hindi ang tuluyang sumunod sa utos nito. Tahimik lang sila habang nasa biyahe at hindi pa naman sila lumalayo sa kamay nilaan base sa daang kanilang tinatahak. Minsan-minsan ay nililungon niya ito habang nagmamaneho pero tutok lang ang mga mata nito sa daan. Niwala itong pinahiwatig sa kung saan ang kanilang pag-uusapan. Until, "Monica?" Tawag sana nito sa pangalan niya kasabay ng pag-ring ng cellphone niya. Napatingin muna siya sa gawin nito. Sa kanya tinignan kung sino ang tumatawag sa cellphone niya. Si Anthony. Nag-alangan siya kung sasagutin ba niya ang tawag nito samantalang may sasabihin ata ang amo niya sa kanya. Kaya muli siyang napatingin dito. "Go ahead. Sagutin mo muna ang tumatawag sa'yo." Bigay permiso nito sa kanya. Nahihiya niyang pinindot ang accept button ng CP niya at ilang segundo nga ay narinig na niya na nagsasalita si Anthony. "Baby, where are you?" Tanong nito sa kanya agad. Pauwi na." Pagsisinungaling niya dito. Sa totoo lang ay palagi niyang iniiwasan kung maaari si Anthony dahil alam niyang hindi ito naiiba sa karaniwang lalaki na gusto ay may kasamang sex sa isang relasyon na hindi naman niya ginawa kahit kailan. Madalas pa siyang pinagbibintangan ng mga magulang niya na baka wala na raw ang puri niyang iniingatan dahil sa pakikipag-boyfriend niya na wala namang katotohanan. Kung alam lang ng mga ito na kaya niya nagawa ang bagay na iyon, ay dahil gusto niyang galitin ang mga ito dahil sa mga pangingialam na ginagawa ng mga ito sa kanyang buhay. Saglit niyang nilingon si Sir Xavier sa driver's seat. Doon niya nakita ang pagkunot ng noo nito habang nakahawak sa manibela ang isa nitong kamay at ang isa ay nakatungkod sa edge ng bintana. Parang galit at naiinis ito. Napatingin si Xavier sa gawing bintana ng kanyang kotse to avoid the unwanted feelings na bigla niyang naramdaman nang makita niya si Monica nakausap sa cellphone nito ang boyfriend nito. That jerk. Napaismid siya pagkatapos at wala siyang pakialam kung makita siya ni Monica sa ganoong reaksyon niya. "Tawagan na lang kita, baby, kung saan tayo magsa-celebrate." Narinig niyang sagot ni Monica sa boyfriend nito na lalong nagpainis sa kanya. "Okay, bye." Huli nitong sabi sa kausap. Napindot pa niya ng malakas ang busina ng kanyang kotse sa nakatabi namang motorista dahil sa inis na biglang sumibol sa puso niya. Halos mapapitlag siya nang biglang bumusina ng pagkalakas-lakas si Xavier na kung tutuusin ay hindi naman dapat dito ginawa. Nakatabi naman ang motoristang kasabayan nilang dumadaan sa kahabaan ng EDSA. Ano bang problema na lalaking ito at bigla ay nag-iba ang mood? Hindi na niya nakausap ng maayos si Anthony. Sinabi niya na lang dito na nagmamaneho siya kaya tatawagan na lang niya ito kung saan sila magsa-celebrate ng birthday niya. "Is that your boyfriend?" Walang ano-ano ay tanong ni Xavier kay Monica. Para siyang nakalubog sa mainit na tubig ng mga oras na iyon na hindi niya akalaing mararamdaman niya dahil lang sa simple niyang pagkarinig ng pag-uusap ni Monica at ng boyfriend nito. Nakita niyang tumango si Monica
at mahigpit ang hawak niya sa manibela na parang gusto niya itong pilipitin sa galit. Nakakakaba naman na nangyayari sa kanila ni Xavier sa loob ng kotse nito. Parang gusto na ata nitong manuntok ng mga oras na iyon base sa itsura nito. Walang idea si Monica kung bakit ganoon biglaan naging mood nito, samantalang kinausap lang naman niya si Anthony sa cellphone. Hindi na lang niya ito tiningnan o sinulyapan man lang at baka sa kanya pa nito maibuhos ang galit nito. At muli ay muntik na siyang mapatili. Nang minsan pa ay bigla itong bumusina nang wala sa oras at halos maangat siya sa kinauupuan niya sa lakas ng ginawa nitong pagbusina. Monica's personal voice. Hindi pa rin humuhupa ang kabang nararamdaman ko habang kasalukuyang nakasakay pa rin ako sa kotseng pagmamayari ni Sir Xavier. Doon ko muling naalala ang ginawa nitong pagbusina ng ilang beses kanina na wala namang dahilan. Kawawa tuloy ang mga motoristang binusinahan nito ng pagkalakas-lakas. Paminsan-minsan ay sinusulyapan ko ang gawin nito habang tahimik na nagmamaneho. Nakakunot ang dalawa nitong mga kilay at halatang bad trip ito. Ni sa hinagap ay hindi ko naisip na darating ako sa punto ng buhay ko. Nakakailanganin ko pang ibuwis ang buhay ko. Huwag lang ako magtrabaho sa kumpanya ng mga magulang ko. Buwis buhay ang pagsama ko kay Sir Xavier. Ngayon, dahil una, hindi ko alam kung saan nga ba kami talaga pupunta para lang mag-usap. Pangalawa, hindi ko alam na ganito pala siya kapag nagdadrive. Nakulang na lang ay ubusin nito ang sound ng busina nito sa lakas ng pagkakadiin nito sa horn button. At pangatlo, isipin ko pala ang sasabihin ng mga katrabaho namin, lalo na ni Nicole kapag nalaman nitong sumakay ako sa mismong kotse ng amo namin ay para na ako magkakasakit sa puso. Bawat sandali na kasama ko siya ng mga sandaling iyon ay iba-ibang sumasagi sa isipan ko. Problema sa trabaho, sarili kong pamilya, personal na buhay ko, at ngayon ay dumagdag pa ang kakaibang pakiramdam na patuloy na nagpapagulo sa buong sistema ko. Normal lang naman na magka-crush ang isang tao siguro. Nasobrahan nga lang siguro ako pagdating kay Xavier. Halos magkaedad lang kami. Galing ito sa mayamang angka ng mga Montefalco. Bunso ito sa 3 anak ni Don Leonardo at Madam Agnes Montefalco. Matalino ito na isa na ata sa mga qualities ng mga Montefalco. Base sa mga narinig kong chismis tungkol sa kanya, ay nagtapos ito ng kolehiyo sa isa sa mga pinakatanyag na universidad sa Pilipinas at tumanggap ng pinakamataas na karangalan nang makatapos ito. Kumuha din ito ng kurso sa Amerika ng ilang taon bago ito tuluyang maglayag na mag-isa sa mundo ng pagnanegosyo na namulatan na nito mula sa mga magulang. There's no doubt that he possesses everything a woman is looking for in a perfect partner in life. Except for one, babaero ito. Hindi lang iisang beses na nakita ng dalawa kong mismong mga mata kung gaano ito kabaliwan ng mga babae na nakapaligid dito. Hindi ata tumatagal na 2 buwan ang karelasyon nitong babae at mababalitaan na lang namin sa agency na may bago na naman itong kinakalantari. Muli ko siyang tinitigan ng palihim habang nakahawak ang isa nitong kamay sa manibela at ang isa naman ay nakahawak sa ilalim ng baba nito na parang may malalim na iniisip. Madalang ko siyang mapagmasdan ng malapitan kahit na palagi naman kami nagkakasalubong sa loob ng opisina nito. Mapula ang mga labi nito na hindi ko mapigilang pagmasdan, katulad ngayon na malapit lang kami halos sa isa't isa. Ang mahahaba nitong pilik mata ay bagay sa mapupungay nitong mga mata na parang kahit na sino ata ay lalakas ang kabog ng dibdib sa oras na titigan nito. Matangos ang ilong nito na una mong mapapansin sa unang sulyap mo sa gwapo nitong mukha. Pati ang malaki nitong dibdib ay hindi nakaligtas sa mga mata ko. Alam kong maalaga ito sa katawan at isa ito sa mga katangian ng mga Montefalco. He has the charisma that every woman would die for. Kaya hindi na ako nagtataka kung katulad ng mga nakatatanda nitong kapatid ay maraming babae ang naghahangad na maging parte ng buhay ng pamilya Montefalco. Muntik na ako mapatalon sa upuan sa kinuupuan ko nang walang ano-ano'y bigla niya akong nilingon na hindi ko napaghandaan. Done checking on me? Sarkastiko nitong tanong sa akin na lalo atang nagpatuyo ng lalamunan ko. Sir, nakita ko ang pag-angat ng gilid ng labi nito na parang pinagtatawanan ang naging initial reaction ko dahil sa tanong nito sa akin.
Bakit ba kasi hindi ko napigilang titigan ito kahit na alam kong anytime ay pwede niya ako makita? Ay, hey, I'm just kidding. Bigla ako nag-angat ng tingin dahil sa sinabi niya at hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob para titigan ito ng mariin. Nagkataon lang po sir na I wasn't able to continue talking with him when we both heard a sound coming from his phone. Walang ano-ano ay kinausap na nito ang nasa kabilang linya. Hello sir? Yun ang bungad na sabi ng babae sa kabilang linya na agad ko namang nabusesan. Si Marlene ito na siyang sekretary nito sa agency. Yes, why are you calling? Agad naman sagot ni Sir Xavier. Sir, pasensya na po at napatawag ako. Hindi ko po pala naisama sa schedule niyo tomorrow ang lunch niyo with Miss Hazel de Guzman. Hindi nakalagpas sa pandinig ko ang sinabing iyon ni Marlene. Minsan ay narinig kong pinag-uusapan ng ilang empleyado sa Sir Xavier at ang bago nitong nililigawan na sikat na movie actress. Mas lalo kong inabala ang paningin ko sa labas ng bintana ng kotse ko para hindi nito isipin na pinakikinggan ko ang pinag-uusapan ng mga ito. Hindi kaya, kasalanan ko bang masyadong malakas ang boss ng sekretary niya kaya kahit na pabulong lang ay dinig na dinig ko ang sinabi nitong pangalan? Nagingit-ngit ko sabi sa sarili. Pinilit kong magpanggap na hindi ako apektado ng katotohanang wala pa rin itong pinagbago pagdating sa mga babae. It's just a normal thing for him. That's the truth. Yeah, no problem. Tell her that we'll meet before lunch tomorrow and I'll just call her later to inform where we can eat our lunch. Diretsyong bili ni Sir Xavier sa sekretary nito. Sunod kong naramdaman ang munting kurot sa dibdib ko na hindi ko alam kung para saan. Hindi ako dapat maapektuhan ng mga naririnig ko ng mga oras na iyon dahil mali ang maramdaman ko ang bagay na iyon. Okay po sir, noted po. Narinig ko ang pagtatapos ng tawag ng dalawa habang nakatitig pa rin ako sa labas ng bintana at wala nang balak pang kausapin ito. Pagkababa ko ng kotse nito ay magpapaalam na ako para makauwi na rin at masyado nang nakakapagod ang trabaho sa agency sa buong maghapon at idagdag pa ang nakaka-stress na narinig ko kanina lang. What food do you want to eat? Sunod kong narinig na tanong ni Sir Xavier na hindi ko naman agad nasagot. Sandali ko siyang nilingon at saka tumingin sa unahang kalsada. Baka po sir, pwedeng dito niyo na lang sabihin ang kung anumang dapat niyong ipaalam sa akin para hindi na po tayo masyadong magtagal. Traffic din po. Sagot ko sa kanya at saka ako alanganing tumingin sa kanya. Doon ko muling nasilayan ang pag-iba na naman ang mood nito katulad kanina. May masama na naman ba akong nasabi at nagalit na naman siya? My God. I'll tell you something when we get there. Makahulugan itong sabi sa akin sa seryosong boses. Nabaliwala lang ang suggestion ko sa kanya na sa loob na lang kami ng kotse mag-usap para hindi na kami humanapan ng ibang lugar na pwede namin puntahan. Hindi na ako naging komportable na kausap o tingnan man ito. Simula nang makaramdam ako na may kakaibang kaba sa puso ko sa tuwing magkasama kaming dalawa. Katulad ngayon. I tell you something when we get there. Ano naman kaya sasabihin niya sa akin na hindi namin pwedeng pag-usapan sa loob ng kotse? Nais sa loob ko na lang. Ilang minuto pa ang lumipas at napansin ko ang pagpasok ng kotse ni Sir Xavier sa isang open space garden restaurant. Kahit na madalas akong lumalabas kasama si Nicole o ang iba kong kakilala ay hindi ko nalaman na may ganito palang kagandang lugar sa Manila. Agad na lumapit ang isang uniformadong lalaki sa kotse ni Sir Xavier nang maipasok na niya ito sa mismong entrance ng restaurant. Nilingon niya ako saglit bago nagsalita. Let's go? At sunod nitong tinanggal ang suot nitong seatbelt at wala na nga ako nagawa nang napatango na lang ako pagkatapos. Pagkatapos kong tanggalin ang buckle ng seatbelt nang mapansin ko na nauna nang bumaba si Sir Xavier at walang ano-ano'y dumiretso ito sa gawin ng pinto kung saan ako nakasakay. Alangan kong hinawakan ng mahigpit ang handbag na nakapatong sa mga hita ko. Saka saktong binuksan nito ang pinto ng kotse nito. Hindi ko alam kung nakita nito ang pag-aalangan sa mga kilos ko ng mga oras na iyon. Pero mas minabuti ko pa rin kumilos ng normal katulad sa isang empleyado habang kasama ang amo nito. Inalalayan niya ako habang palabas ng loob ng kotse at pati ang lalaking unang sumalubong sa amin ay nakatiting na ngayon sa akin. Good afternoon po sir.
Ma'am, bati nito sa amin ni Sir Xavier. At parang biglang namanhid ang braso ko nang makita ko kung paano nanatiling nakaalalay ang isang kamay ni Sir Xavier sa akin. Here's the key. Iniabot ni Sir Xavier ang susi ng kotse nito sa lalaking nag-welcome sa amin. Ito na ang mag-aayos ng pagkakapark ng kotse na gamit namin. Let's go inside. Untag na sabi ni Sir Xavier sa akin, dahilan ng bigla akong paglingon sa gawin nito. Halos isang dangkal na lang pala ang layo niya sa akin at hindi na rin naiwasan ang titigan ng gwapo niyang mukha na ngayon ay malapit na malapit sa akin. Sige po sir. At sabay nga naming tinungo ang loob ng papasok sa restaurant. Sa entrada pa lang ng lugar na pinuntahan namin ay mapapawaw ka na talaga sa ganda. Kumikinang ang mga nakasabit na LED lights sa bawat halaman at puno ng restaurant. Isama mo pa ang mga nagagandahang mga bulaklak na makikita sa bawat ibabaw ng mesa na halatang sa mismong sa mga tanim na halaman din sa restaurant na iyon pinitas. May isang panig sa restaurant kung saan may isang nagigitara at habang may isang babaeng kumakanta ng malamyos na tugtugin, ang isa pa sa napansin ko nang tuluyan na kaming nakarating sa mismong receiving area ng restaurant. Munti ko na ngang nakalimutan na kasama ko si Sir Xavier sa sobrang ganda ng lugar na pinagdalhan niya sa akin. Nagulat na lang ako nang muli ay haplusin niya ako sa braso at magsalita sa tabi ko. Please, take a seat. Utos niya sa akin at sunod niya akong pinaghila ng upuan na ikinagulat ko na naman. It's not the first time that I experienced this kind of treatment from a man. But with him, ibang naramdaman ko nang gawin ni Sir Xavier ang bagay na iyon. It's totally different. And I can't exactly name what feeling is that. Muli, katulad kanina ay nagpatianod na naman ako sa bawat sabihin niya sa akin at kulang na lang ay ma-hypnotize ako sa bawat titing na ipinupukol niya sa akin. Katulad ngayon na magkasama kaming dalawa at sa isa pang romantic restaurant na katulad nito. Hindi nagtagal ay may lumapit na isang babae na kung hindi ako'y nagkakamali ay isa sa mga waitress ng restaurant. Saglit na nawala ang paningin ni Sir Xavier sa akin at inilipat sa waitress na nasa tabi na namin ngayon. Pasimple ko rin na tinignan ng babaeng kumukuha ng mga order namin. Hinayaan ko na lang si Sir Xavier sa kung anong gusto nitong orderin, total ay hindi naman ako maselan sa pagkain. Agad kong napansin ang kakaibang tingin ng waitress kay Sir Xavier na parabang hindi na ata kumukurap sa kakatitig sa boss ko. Napaismid ako dahil sa inaasta nito. Hindi naman obvious na nagpapakyut ito at lantaran pa itong magpakita ng motibo sa amo ko. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagulat na lang ako nang tanungin ako ni Sir Xavier. Anything you want to eat? Umiling na lang ako at pasimple kong inirapa ng waitress na hindi mawala ang ngiti sa labi kanina pa. At nang dahil sa pangyayaring iyon ay biglang nagbago ang mood ko at hindi ko maiwasang mainis. Nanibago na naman ako nang maramdaman ko ang pinong kurot sa puso ko nang maisip ko kung ilan na nga bang mga babae ang nagkakandara pa para lang mapalapit sa isang Xavier Montefalco. Itinuon ko na lang ang pansin ko sa tubig na iniinom ko bago pa kainin ang buong sistema ko ng mga nangyayari sa paligid ko ngayon.